iisa lang ang aabangan nyo. Pag mayroon ng tao na nagpapakilalang siya ang Diyos at gumagawa na ng kahanga-hangang himala, naghihimala na, nakakapagbigay buhay na sa larawan. Kaya hindi naman ako nababahala pa. Ito naman kasing nasa Davao, wala pa namang nagagawang himala, ito nakamangha-mangha eh. Radiosel, may alam ka na bang himalang ginawa ito? Wala po, Brother Eli. Kayabangan, marami po. Marami po pagdating sa kayabangan. Pero yung totoong himala, wala po eh. Puro claim lang po. Kasi yung Antikristo, Radiosel, na maghahari, bago dumating ang tunay na Kristo, magpapakilala siya ang Diyos, tapos gagawa siya ng mga himala. Kaya sa pamamagitan ng himala na yon, madadaya niya ang mga tao para siya makapaghari. Alam mo kung bakit? Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 2 at 13. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. Ayun, At siya'y yung palang hayop na yon, yun nga yung Antikristo eh. Binigyan ng dragon ng kapangyarihan, pati kanyang kaluklukan, pati kanyang dakilang kapamahalaan. Ibibigay ng dragon dito sa Antikristo ito. Alam mo ba yun, kapatid na Joseph? Bakit niya ibibigay? Ano po ang dahilan doon, Brother Eli? Abangan mo sa Unheard Two. Parang may aabangan na naman po kami. Napakaganda nito. Bakit ibibigay ng Diablo o ng dragon dun sa Antikristo yung kanyang luklukan, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang dakilang kapamahalaan? At pagka nabigay na dun sa Antikristo yung kanyang kapangyarihan ng dragon, ang dragon si Satanas yun eh. Pagka nabigay niya na dun sa hayop o sa Antikristo, gagawa ngayon ng milagro itong Antikristo. Itong hayop na ito. Hayop talaga itong hayop na ito eh. Basahin natin sa 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Yan, isa sa kanyang gagawing himala, kamangha-mangha. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Ayan na, huwag kayong makalimot. Sinasabi ko na sa inyo, meron ng clue ang Biblia. Yung Antikristo, isa sa gagawing himala nun, magpapababa ng apoy mula sa langit. Tandaan nyo mga kapatid, pag may nabalitaan na kayong nagpapababa ng apoy mula sa langit, meron ka ng clue, meron pang kasunod, meron pa siyang gagawing himala. Tuloy natin. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At yung bulaang propeta, yung false prophet, siya ang mag-i-initiate para ang mga tao gumawa ng larawan ng hayop, yung larawan ng beast, ng Antikristo. Ang kakunayb kasi nitong Antikristo, bulaang propeta. Itong
ano itong Antikristo na maghahari, no? Magpapakilalang siya ang Diyos. Meron siyang propeta. Para bang yung tunay na Diyos, Brad Joseph? Ang tunay na Diyos, ipinapakilala ng kanyang mga propeta, kagaya ni Moises. Ang pinakilala niya yung tunay na Diyos. Siya propeta. Itong Antikristo na propeta rin ito mangangaral din ito Pag nag-claim na siya na ang Diyos, kailangan niya ang isang propeta. Yun yung bulaang propeta na gagamitin niya para siya makapag-claim na siya ay Diyos. Gagamit siya ng isang bulaang propeta. Yung bulaang propeta ngayon ang mag-i-encourage sa mga tao na gumawa sila ng larawan noong hayop, no? Noong Antikristo na nagpapakunwaring Diyos, gagawa sila ng larawan, no? Ano ang mangyayari? Tuloy natin ang basa. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ayan. Gagawa sila ng larawan ng hayop. At ito namang nagpapakunwaring Diyos, na siya ang Diyos, ay bibigyan niya ng hininga yung larawan ng hayop. Ayan, tatandaan niyo ang mga milagro, nasa Biblia na. Yung propeta niya, mag-i-encourage sa tao na gumawa ng larawan ng hayop. No? Tapos, yung Antikristo na nagpapakilalang siya na ang Diyos, bibigyan niya ng buhay o hininga yung larawan na ginawa upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, magsasalita yung larawan. Ewan ko kung gagamitan ito ng computer. Kamra Joseph, baka tatamnan ng microchip yung larawan ng hayop sa loob para ito thinking ng mga born again Microchip daw yung tanda ng hayop O ngayon, pag nangungusap na, nagsasalita na yung larawan ng hayop, papasambahin ng mga tao sa larawan ng hayop. Ayun, tuloy ngayon tayo sa 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Ayun. Pagka itong Antikristong ito na nagpapakilalang siya ang Diyos, ay nasa kapangyarihan na yung bulaang propeta na pinakapropeta nitong nagpapakunwaring Diyos na ito, kukumbinsihin niya ang mga tao na sumamba sa larawan ng hayop. Magpapagawa sila ng larawan ng hayop. Hindi natin alam kung anong larawan yan. Kung yan ay hologram. Iba yung hologram, kapatid na ganyan, parang larawan din yun. Opo, kapatid na Eli, para po siyang digital na image na akala mo po ay nandoon siya pero hologram lang po siya, kapatid na Eli. Ayun. Kamangha-manghayang hologram na yan Siguro